is 4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Storicon, the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Monday, October 13. The Independent Commission for Infrastructure, or the ICI, is operating on a 4-week plan. It is looking to file 15 to 20 cases against those tagged in ghost flood control projects within 1 month. According to Special Advisor Investigator Rodolfo Azurin Jr., the ICI's timeline involves the validation of 421 projects from audits of several government agencies. After that, case buildup begins, and ICI will file cases with the Ombudsman by the 4th week. President Marcos visited Davao Oriental today after the region was hit by a double quake. The president inspected damaged facilities in Manay and Tarragona, including a hospital, a high school, and an evacuation center. Meantime, PHIVOLCS clarifies that the magnitude 5.8 earthquake that struck Bogo, Cebu early Monday is an aftershock of the September 30 tremor. A minor phreatic eruption occurred at Taal Volcano's summit crater at 11:42 a.m. today. The activity sent plumes 900 meters high above the crater. Meantime, PHIVOLCS warns of a possible sudden phreatic eruptions at Bulusan Volcano in Sorsogon. This is following a reported significant increase in seismic activity, with 72 volcano tectonic quakes recorded since midnight of October 11. Alert Level 1 remains in effect over Taal and Bulusan. A Pulse Asia survey shows that inflation and corruption remain the top urgent concerns among Filipinos. 54% of respondents cited inflation as their main concern, while 51% pointed to corruption. Other pressing issues cited by respondents included increasing workers' pay, criminality, poverty, illegal drugs, and job creation. The survey was conducted from September 27 to September 30 amid congressional probes into alleged budget insertions and ghost projects. And on to another survey, this time from the social weather stations, which finds 50% of respondents agreeing that former President Duterte should be held accountable. That's for deaths linked to the drug war during his term. The SWS third quarter survey was conducted among 1,500 adult respondents between September 24 and September 30, or before the International Criminal Court rejected Duterte's request for interim release. The former president has already been told about the ICC's most recent decision. Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga arrived late at his own House Ethics hearing on Monday. Barzaga admits he stayed up late playing computer games the night before. He's accused of violating the Code of Conduct for Public Officials over alleged inappropriate posts and comments on social media. This weekend, Barzaga joined the rally. Actually, he called for the rally, calling for President Marcos's resignation outside Forbes Park Village. We were very busy last night. About? Sorry. I was just playing games on my computer. That's why you were late po. And yes. And joining us today, Storycon's resident political heckler, Tito Raul Llamas. Good afternoon. Hindi ako marunong mag-play ng games kaya... Ibang games si Raul political games. Ikaw pa marunong ka mag-video games? Hindi. Ang nabuto mo ata yung TV Pau Hindi. Tanda mo yung TV Pau? Ang alam ko lang, Tetris. Medyo social na yun. Saka Pac-Man. Medyo bago-bago na yun. Bago-bago na yun Tatanga si Ami. From the Philippine Star, Editor-in-Chief, Ami Pamintuan. Ami, ikaw ba, Ami, tanda mo yung TV Pau? Happy Monday. Ako, mas low-tech pa ako dyan. Hindi ako naglalaro ng games. Piko. Marunong ka ng Piko? Video games. Hanggang Piko lang ako. Ayan, Piko. Meron lang ako. Saka tumbang preso. I don't know if you guys know. I wonder if you guys remember yung game na TV Pau sa television. Mga early 80s to Hindi ko alam yun. Hindi namin alam yun. Yan? Tatawag ka, TV show siya na may tatawag ka sa show over the phone. Tapos may parang space parang nasa space jet fighter ka Pag may target na dumating sa harap ng crosshair mo, sasabihin mong pow. Tapos Ikaw lang nakakaalam nun. Ano ba? Tapos may titira ng ganun. Pero kakaunti lang makakapag-participate doon. Yeah, pero kaya hindi
hindi siya talagang karamihan ng kabataan na nilalaro. Hindi. Pero manonood ka. Kasi maaliw ka, parang, galing This was before mauso yung arcades. Before yung mga Sobrang tagal man yan, ha? I haven't even Tagal lang may Ano pala, arcades, late 70s pala. I haven't even heard of that. Ano ba? TV Pau. Ako, hindi ko alam eh. Anong TV yun? Saan TV Arcade, ginagawa? sa I alam forget ko, ilan naman yung arcade. TV channel nun kaya nga. Ilan yung channel nun Ano talaga, kumbaga, isasabi mong Pau para tumira yung, magtumira yung laser. Hindi ko alam yun. Hindi ko rin alam. So, medyo komplikado yung di ba? Parang meron kang rin ako. may step kang dadaan. Yung mga cartoons tumbang na lang preso pa rin may ako. natin doon, makikita yung edad mo. Champion ako sa O, yun na lang. Shato. Pero yung games, di ko alam. Ako pinakabata sa inyo, lakas sa loob niya minute. Pero champion ako lagi sa Shato. Magaling akong pumalo eh. Marunong ko ba lumaro ng Shato? Hindi. Ano yung shato? Yung kahoy na ganyan, lalagay mo sa bato, papaluin mong ganyan. Oo, Pag talsik niya, papaluin mo. Yung pala yung Diba? tawag doon. Tapos yung kalaban mo, hahabulin yun, tatakbo ka. Para siyang season ang Tapos nakaganon. babalik ka sa Pag goal pinalo mo. ng ganon, Babalik ka doon sa pinagtapunan. So may exercise ka. At saka gumagaling yung skills mo mamalo. mamalo. Parang tumbang preso. Matutunguhan to, di ba? Tumbang preso, alam ko. Papatumbahin mo yung lata. Di ba? Yan, di ba? Sa panahon kasi ngayon, iba na ibig sabihin ng tumbang preso. Exercise Sa, Iba ibig sabihin ng tumbang preso ngayon. oo nga. Yung iba nga, hindi na pinapreso, tumba na lang. Oo nga May mga preso nga, hindi siya ng granada sa kulungan. So, Hindi nalalaglag yung granada kayo naman. busy weekend, no? Ami, Ano? busy Oo weekend. nga ewan ko, tatanong ko nga si Ronald. Ronald, bakit dun sa Forbes Park Oo yung nga, rally? bakit nga? Well, ang habol yata nila, parang first phase yan Yung phase na yan, parang punitive, targeted disruptions. No, yung manggugulo sila Pero sino ba nakatira dun? Oo. Hindi, Nandun si President Marcos. nakatira doon si Speaker Martin Romualdez along along Pero McKinley. McKinley siya. Kaya nga, McKinley. Pero Forbes pa rin yun. Yeah, pero ibang Forbes entrance pa rin nun. yun. Iba Mas madali yun. Dahil, Nandun yun sa main mas road, madali yun dahil katabi lang ng kalsada Yung kwan kasi, yung Forbes, mas strict ang security. Oo. Doon sa bahay ni Speaker Martin, May mas access madali. siya from McKinley. Kaya ang ginawa yata nila, tinaasan yung gate doon sa kwan. Pero ang habol kasi nila, parang sa kanila, sa mga DDS, symbol si Martin. Alam kung papasok sila sa Forbes, daming mga nakatira doon, halo-halo yun Actually, ang dami nakatira ambassadors. Halo-halo yun. Medyo... Yung mga ambassador ang nandyan. Ambassadors. Di ba? US ambassador lives there, Japanese ambassador. mga ambassador ang Indonesian nandyan. ambassador Most lives of the there. ambassadors nandun. Oo. So, Doon nga ako last week doon sa French ambassador. so I can imagine kung bakit ang daming police na nakadeploy. Siyempre. Oo. Kasi Pero mali yung, diplomatic community dun mali yung pinuntahan ni Kwan ni Barsaga, yung Dasmariñas Gate. Actually. Nung nagla-live siya kagabi doon sa Facebook, dito tayo ngayon sa Forbes Park, Buendia Gate, pag parang ng camera, hindi yata Forbes Park, parang Dasmariñas yun. Pero konti lang yung Dasma, oo. konti lang yung tao Parang nag-fizzle out siya. Ayun. Well, Konti lang yung I also remember hearing them say, walang uwian. Habol yata nila talagang disruption lang. So, alam ko, first phase pa lang yan Yung second phase nila, mas malalaking rally sa Malacanang. Mas mahirap puntahan yun. Pero malalaking rally na yon. Yung mga size ng luneta, ganong klase. Talaga? Kailan yan? yung, ang habol nila before November 30. Para unahan yung unahan yun. Yung trillion. I-harness itong outrage na ito towards the government, towards Malacanang. Yung Is there a first date phase, for that already? yung first phase ay targeted para sa specific icons ng corruption. Yung second phase ay yung Malacanang mismo. No? At kung meron silang mag-galvanize na kwan, punta sila sa third phase, which is plano nila na bringing down the government. Yung ganon. Yung sinisigaw naman nila publicly, withdrawal of support, di ba? Yun ang sinisigaw nila kaseli sa EDSA Shrine, no? Withdrawal of support. Pero kung makita mo, yung ginagamit nila mga pictures, ang ginagamit nila yung September 21. No? Oo nga. Yun ang ginagamit nilang picture para ipakita na malalaki yung mga rally nila. No? So, talagang,
distortion of the truth. But is there, from what you hear, is there already a date for the second phase? Ito yung before the November 30. It's just phases. It's just general phases. Phase Wala 1, pang petsa. phase 2, phase 3. Mukhang sablay yung phase 1 nila eh. So they go back to the drawing board. They were trying to... Unang-una, gabing-gabi na yun, ano? Oo. Gabing-gabi on a Sunday. Sino pupunta dyan? Oo nga. Yung kanila kasi, yung kanilang, yung kanilang tawag dyan, yung kanilang brown shirts. Yung kanilang They're brown shirts, mga attack dogs nila, yung motive force nila. Yun ang inaasahan nila. Because nga, ang habol lang naman nila dyan, parang targeted disruption. No? Disruption. Pero, si Zaldico ba has a house in Forbes? of course. Ay, does? Kondo yun eh. Oh, okay. si Bongbong Marcos has a house in Forbes, but not in North Forbes. He lives in South Forbes. It's a different compound. It's a different... Pero hindi siya tumitira dun ngayon. yeah, that's also true. Pero nga, if the plan was to send a message to the president, doon siya sa kabilang... Nandiyan din si Manny Pacquiao, pero I'm sure hindi naman nila target si Manny Pacquiao. So marami rin mga politicians na nandyan. Yung iba nga, baka hindi lang isa eh. I remember a quote from Barzaga last night in one of his interviews. Sabi niya, parang something like gusto nating kunin yung bilyon-bilyong pisong nakaw na pera diyan sa loob ng Forbes at ipamahagi. Which is stupid, no? But it's a very populist it's actually a very populist statement. Yes. Pero it's easy to rail people in that direction eh. I'm almost sure yung mga diskaya meron din diyan. Sa Forbes, no? Whether in their name or ibang names. Dahil status symbol ang Forbes eh. Dadali mo yung mga bisita mo, dadali mo yung ibang mga contractor na kaibigan mo, pagmamalaki mo yung bahay mo dyan. Kaya nila yun eh. How many billions do they earn eh? Yes. Not even millions lang, billions eh. Oo. Well, alam ko isang average na bahay dyan, mga 1 billion. 1 billion ba? Give or take, no? Give or take, no? Okay. So there we go. We had some excitement last night. Well, not really excitement. Siya lang yung no? Siya lang yung politiko doon, ha? Yes. Tapos konti lang yung Walang tao. iba, no? Tapos saglit lang siya. Actually, saglit lang siya. Iniwan niya yung mga tao doon. Nung hapon, nag-converge sila dyan sa may Rojas Boulevard eh. Yung Sa Raha Sulaiman. Sa may Dolomite Beach. Malapit sa embassy. Tapos from there, tumuloy sila sa Forbes. Pero kakaunti lang yung tao. Actually, the narrative last night was naisahan ni Barzaga si Remulla kasi si Remulla naghanda sa Forbes pero si Barzaga nagpakita sa sa Raha Sulaiman sa Taft Avenue. So that was the narrative early in the evening. Hindi pala ganun kasi pupunta rin siya talagang Forbes. Pero parang lang yun, converging. May programa ron. Ang hirap kasi magprograma sa Forbes eh. So nagprograma sila sa Raha Sulaiman, may music, may agitation, parang nirarile mo yung crowd para unti-unting ma-agitate para pagpunta ng Forbes, medyo buhay na buhay ang kalooban. Yeah. But that was a narrative last night, parang naisahan ni Barzaga si Remulla kasi si Remulla naghanda sa Forbes pero hindi pupunta si Barzaga. Kung makita mo ngayon yung social media nila, parang dami mga pare, dami mga madre, ang dami mga ganun. Wala ka namang makita. Yung pala, yung rally pala noong September 21 yung ginagamit nila. Ang final doon sa natin na yun, nag-post si Barzaga later na 1 hour delayed tayo, 11 o'clock lang tayo kasi matraffic pala papuntang Forbes. Kaya pala na-late yung punta yun ng Forbes. Yeah. Sino bang kaalyado talaga ni Barzaga, no? Pero dito, Ami, ang pumunta para sino ba talaga? Parang hindi naman siya DDS na diehard, no? Pero itong pumunta rito, a few DDS. Wala namang wala namang organize Pero eh. mukhang hindi siya yung hindi naman siya sinasamahan nila ang inaasahan yung talagang mga yung mga grupo nila Sara. Ang inaasahan hindi nila. Hindi naman yan yun eh. Yes, pero yun lang diyan puro DDS yan. Ang inaasahan kasi nila yung kabataan na unorganized sasama. Walang sumamang ganoon eh. Yung mga schools, yung mga ganon, yun ang inaasahan nilang sasama. Unang-una na nga Sunday night eh. Talaga? It's a Sunday night. The September 21 It's a rainy crowd. weekend. Wala pang pasok kinabukasan.
Di ba yung September 21, nakita mo, most of those who joined, hindi naman sila yung mga usual suspects eh. Yung mga usual leftist, progressive, organized groups. It's karamihan doon, mga ordinary citizens, students. No? So, ang kinuha nila, ayan, yung mga ganyan, no? Yan. These are not organized forces. Kita mo na lang sa mga di ba? Saka tuloy-tuloy pa rin naman ngayon yung mga iba-ibang school, di ba? Yes. Patuloy yung mga walkouts. Hindi nga ini-schedule, bigla na lang yan, kinukunan namin. Yes. Iba-ibang schools. Tsaka nationwide na, Ami. Nationwide. May mga eskwelahan sa Nueva Ecija, sa Pampanga. Bago na to, kahapon to, no? Dahil puti na eh. Nung nakaraan, black eh. Yes. Kahapon yan. September 21 yan, Ami. Yung People Power... Ito yan. September 21. Yung People Power Monument kasi white ang motif eh. Yung luneta, black. No. Kaya kami So, anong inaasahan natin? Ang sabi ng ICI, they are reviewing 2 options para buksan daw yung hearing nila, partially. Mukhang ang target nila, Ami, before November 30, makapagsampal na sila ng mga kaso. Diba? 4 weeks dapat kasi antimano, alam naman nila pwede naman buksan yan kahit pa konti-konti. Di ba? Matagal para yun, lang yung makukulit na media, makapasok tayo, di ba? Kahit pa paano. At tapos saka mag-close door na yung may mga bagay naman na alam naman natin na pwedeng i-close door, ay intindihan naman natin yun. Tama. Hindi naman tayo ganun kakulit, ano? Tama, oo. Mukhang hihingiin ng mga church groups yan kay Presidente na kahit partial lang, buksan yung ICI. Oo. Kahit partial, di ba? Hindi pwede yung... Kasi sabi ko nga di ba? Kung ICI yung under the present closed door, hindi natin makikita yung mga picture ng mga bulto-bultong pera eh. Hindi lalabas yun eh. Paano yun? Di ba? Hindi natin makikita yun, yung mga detalyado kung paano ninakaw yung pera, allegations kung paano yung mga detalye, sino yung player. Pwede na may refute yun yung mga tinuturo, nagdidemanda sila ng perjury, pero hindi natin makikita yun. Ang alam ko, Yan ang Ami, problema. ang alam ko, Ami, ay may meeting ang Catholic Bishops Conference of the Philippines with the President sometime this week. Nagtawag na sila eh. Okay. Sometime this Diba? week. It will be a meeting at isa sa agenda yung ICI. But who asked for the meeting? Hindi ko alam. Was it the president who asked for the meeting or the bishops? Hindi ko alam dahil... That'll be interesting kung sino Hindi ko alam dahil hindi ko pwedeng i-represent yung Malacanang, hindi ko rin pwedeng i-represent yung CBCP. Ako ay parang story ko Pati lang. iglesia, nagsalita na. Eduardo Manalo, yung head mismo nila. Binasa pa sa TV. Nabalitaan At ko mas lang, pero matindi hindi pa nga yan, yung wala pa nila iba na nakakabalitan. i-open yung hearing nyo. Kasi siyempre, malaking bagay kung yung Pangulo humingi ng audience with the bishops. Di ba? That's a big thing. Most probably, baka yung bishops ang humingi. Bishop, Dahil ang habol nila, itong ang anti-corruption investigation. Na paano ba yan mas aayusin, paano mas pabibilisin, paano mas gagawing compelling. Transparent. Oo, transparent. Dahil medyo mabagal at nakatago. Tingin ko yun yung isang agenda nila. No, para dyan. Kanya tayo eh. Sigurado, bishop pa naghingi niyan kasi ang posisyon ng Malacanang alam naman natin eh. Wala pang They will lumalabas. let the ICI do its job, di ba? Wala pang lumalabas sa news pero mukha lang. Mukhang Wednesday yan. Yan na yung news. Ayan na yung balita. Nabalitaan ko lang naman. Tanungin nyo na lang sila. Ewan ko yung baka mag-ano din na iglesia dyan dahil sila openly, yung call nila to open the probe. Okay po. Teka, may breaking story tayo. The House has approved on third reading the 6.793 trillion peso budget for 2026. So final na yung cut nila kay Office of the Vice President. I guess so. Natanda sa Final something na. happened in between the time that si Lala de Lima made the motion and Saka pinagpatuloy pa rin nila yung unprogrammed allocations, allotment. Yan. Yan. Medyo binawasan lang daw nila. At pinusyon actually ng Malacanang yung unprogrammed.
Bok, let's bring in our Mojo. We have a Mojo from the house to give us a story on that. Si Amy Atienza. Amy, sorry, Amy. Amy, ano balita? Hi, Amy. Hi, Amy. Nakamute ka ata. Nakamute ka. Yes, andito nga tayo ngayon sa House of Representatives at kani-kanina lang ay narinig na natin na merong 287 approved votes para sa 2026 General Appropriations Bill. At ngayon nga, ipasado na sa third and final reading ito. At kung makikita rin natin, narinig natin sa isinagawang speech ni House Appropriations Chairperson Mika Suwansing na nabawasan yung budget ng Office of the Vice President. So from 902.8 million pesos ay naging 733 million pesos na lang na nakaayon din sa General Appropriations Act of 2025. So, walang pag-increase, wala ding pag-decrease, pantay lang yung naging budget ng Office of the Vice President. Tuloy-tuloy pa rin naman ang nagiging talakayan dito sa Kamara patungkol naman sa nagiging on-program appropriations kung saan may ilang mga kongresista na sinusulong na dapat daw ay zero ito. Pero may sa panayam din na isinagawa natin kasama si Representative Ronnie Puno, sabi niya hindi pwede daw na ma-zero itong on-program appropriations, lalong-lalo na ngayon dahil nakikita natin yung iba't ibang calamities, lalo na yung lindol sa iba't ibang bahagi ng bansa. At yun daw yung maaring magsilbing emergency funds, lalo na kung kinakailangan na ng ibang mga distrito at syempre ng ibang mga lugar dito sa Pilipinas. Amy, ano yung natira sa on-program appropriations? Gaano kalaki? Wala pa tayo specific number din na nakukuha sa Kamara, pero sa nagiging tansya natin nasa around 216 billion pesos yung on-program appropriations na meron dito sa Kamara. Pero i-confirm pa rin natin yan ay based lang din sa nagiging calculations natin, lalo na dun sa mga nagiging pagbawas na ginagawa nila sa iba't ibang programa na meron ang gobyerno natin ngayon. Mahalaga kasi yun dahil marami naman pwedeng pagkuhanan. Kung ang dahilan nila ay mga natural disasters, may maraming pwedeng pagkuhanan yan. May NDRRMC, may President Social Fund, etc. etc. So, kung ganun kalaki, 270 billion na UA, talagang medyo questionable. Pero Amy, less than 300 yung bumoto dyan, Sino yung mga hindi nagsang-ayon doon sa budget? Sino yung mga medyo prominent na hindi bumoto, nag-reject, or ano yung kanilang boto? No. Yes, meron tayo. Since 287 yung nag-approve, merong 12 na negative votes, tapos may 2 abstained votes. Isa sa mga kongresista na narinig na rin natin na nagbibigay pa ng kanyang speech ngayon lamang ay si Representative Rene Co ng Kabataan Party List, kung saan nga patuloy pa rin naman nilang inilalaban ito nga sa program appropriations. So kahit naaprubahan na nga ng mayorya ng House of Representatives itong 2026 General Appropriations Bill, syempre abangan din natin kung ano pa nga ba yung magiging usapin naman, lalo na dahil itataas na ito sa Senado at syempre magkakaroon tayo ng bicameral conference nga patungkol naman dito sa budget. Sino yung 12? Well, so far, alamin natin yung list talaga ng 12, pero ang nakita na rin natin si Representative Reneco and yung mga members din ng Makabayan Bloc na patuloy nga sumusulong dito sa program appropriations. So kabilang din dyan si Representative Antonio Tino, pati na rin si Representative Sara Elago para nga sa 2026 budget na 6.73 trillion pesos. Puro bayan muna yun Yes, yung unprogrammed amount na inapprove, yun ba yung may recommendation din ng Malacanang, di ba? Under the National Expenditure Program, yun ba yung rekomendasyon sa NEP? Well, yung sa Malacanang, syempre meron din kasi program appropriations na kinumpirma nga din doon sa budget nung nagkaroon ng hearing budget hearing kasama ang Office of the President. And so far, ang alam kasi natin dito ay hindi yun yung total recommended na budget ng Malacanang, and nagkakaroon pa rin talaga ng discussion dahil nga naging usap-usapin din dito yung sa intelligence at confidential funds naman ng opisina ng Pangulo. So yun yung mga abangan pa natin na developments din sa 2026 budget. I mean, yung mga binanggit mo, yun yung mga usual suspects. Yun yung lahat ng budget approval, bumoboto ng no.
Yung mga iba na mga bago, katulad sila, yung Liberal Party, sila Laila de Lima, sila Crisel Lagman, sila Kakabag-Ao, etc. Yun, kamusta yung boto ng mga yon? Well, yun yung aalamin din natin no kanina kasi nangyari kasi dito sa Kongreso, nagkaroon din no ng storya naman patungkol nga dito sa ethics complaint din na pinag-usapan tungkol kay Representative Kiko Barzaga. Pero para hindi na rin tayo no, magkamali sa mga sasabihin din natin, syempre titingnan natin yung final list ng 12 congressmen na naging opposing doon sa 2026 national budget. Si Chel Joc na kasi tried to zero yung unprogrammed appropriations tried to reduce to zero. What I understand was nabawasan yung unprogrammed appropriations by 35 billion from the original mga 249 billion na ang lista na lang ata dyan finally is 214 thereabouts. So tinapyas yung mga 35 billion from the CPAG, Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps Program. So, yan ang naging resulta nung opposition. A bit of qualifier lang. Yung unprogrammed appropriations, for those who are not familiar, unprogrammed appropriations, ibig sabihin parang standby appropriations yan until may mahanap na pagkukunan ng pondo. Funding. So parang kanyan, lump sums. Lump sum. Lump sum yan. Pwede mong gamitin kahit saan. Tapos biglang, may paghuhugutan tayong pera. So, pondohan yan. Yan yung medyo controversial in the past. Dahil hindi siya kasi allocated sa mga specific na mga projects. So, pwede siyang nasa discretion. And mukhang benign kasi wala po namang pondo yan eh. Pero siyempre, kung gugusin mo, makakaroon pa ng pondo eh. So, biglang huhugutin ng pondo. Ito, kunin mo to. At minsan, galing yan dun sa mga program. Halimbawa, tatanggalin mo sa PhilHealth. No? Tatanggalin mo sa savings DepEd. daw. Savings daw. Or savings daw. Yun ang ginawa nila last year. Actually, yun ang ginawa last year, kaya lang, dinala sa Supreme Court, kaya hindi nila naulit. Oo nga. Taka minsan, nagreklamo yung mga foreign countries, yung mga embassies, dahil pati yung kanilang mga foreign assisted funds na isasama dyan eh. Doon nilalagay sa program, di ba? Kaya paano ang program dyan, di ba? Halimbawa, pera ng JICA, no? Taxpayers sa Japan, binigay sa atin para gamitin. Pati yun, nalalagay dyan. Kaya nag-react yung mga ibang mga embassies na, bakit pati yung aming pera? Mga bagong reklamo yan, ha? Recent lang yung mga reklamo na yan ng mga embassies. Naapektuhan daw yung mga ODA funds nila. Patulong na rin. So wala na totally yung mga AKAP, yung mga gano'n na talagang completely kaput na yon. Ayan, tanongin mo si Amy. Yes, yung AKAP actually naging zero pa rin siya, no? Pero kung maririnig din natin, no, lalo na dun sa pinakaunang Budget Amendments Review Subcommittee hearing, ay meron naman daw kasi nga naging additional na funds din para naman dun sa AIX. So ang naging plano din kasi nung nagkaroon din tayo ng budget deliberations kasama nga itong agency, no, ay narinig natin na most likely ay sa AIX na kukunin yung fund sa AKAP, para sa AKAP. Pero ang magiging problem kasi dito, around 4 million yung magiging affected na beneficiaries ng AKAP, lalo na kapag nawala nga itong AKAP. So, ang magiging plano, most likely, ay magsistick pa rin sila doon sa pagkuha ng pondo mula sa AIX para nga mapondohan pa itong AKAP. At nasabi rin naman na kaya nga daw zero itong AKAP budget para sa 2026 ay dahil may mga excess pa rin naman daw na budget na pwede nilang makuha for the following year. Teka, ibig mo sabihin, kahit walang AKAP sa budget, bibigyan pa rin ng pera yung AKAP for 2026? Kahit wala sa budget proposal? Aalamin natin yan kasama nga yung concerned agency, no? Pero yun yung isa sa mga napag-usapan ng budget deliberations dahil nga nangangamba din sila na around 4 million yung bilang ng beneficiaries sa magiging greatly affected ng pagiging zero budget nitong AKAP. So, titingnan natin kung ano pa yung magiging decisions din ng agency moving forward para nga dito sa AKAP. Medyo weird yan. But anyway, yung AKAP is parang AIX eh. I mean, they're both... hindi naman program yung mga beneficiaries nun eh. Pang-emergency yan. It's assessments for individuals in crisis situations. Dun sa present din actually. Yes, actually may piniresent din silang data dahil nga bukod sa pagiging zero budget nitong AKAP,
nakita din kasi natin sa AIX na medyo nabawasan din daw yung budget na ibibigay for 2026. So kung maalala din natin sa naging report natin noon sa budget deliberations, no, nakita nga natin na kung mababawasan din itong AIX at mapupunta yung pera ng AIX sa, ilang pera ng AIX sa AKAP, ay magiging 3 million naman yung AIX beneficiaries na magiging apektado sa pagbabawas nga nito. Dami pa rin Ewan ko kung saan nila nakukuha yung mga figure ng mga beneficiary. No? Emergency yan eh. Saka, bakit Dinidribble lang yan. bakit may number din sila ng Dribbling na beneficiaries naman ng yan. emergency? Di ba, Ami? Bakit may number din sila ng beneficiaries ng emergency? Emergency nga. Yung AIX, assistance for Individuals in emergency, crisis situations. emergency needs yun eh. Paano nilang nalaman kung ilan yung mga ngailangan nun? It's assistance for actually, individuals in ang proposal crisis dyan, ilagay situations. lahat dyan under 4Ps eh. Kasi yung 4Ps is depoliticized. Yung mga yan kahit pa paano may nasasabi yung mga politiko eh. Tsaka may sistema yung 4Ps nangyari, no? Ang 4Ps may sistema, meron na yung listahan. Yun ang talagang may beneficiary. Saka conditional yun. That's conditional, hindi ka hingi lang ng hingi dyan. Anyway, so... Tinatanong ko lang, Amy, pahabol lang. Kumusta yung ethics sa case ni Congressman Barsaga? Ano nagagawin nila ngayon? Na nag-game na lang daw siya. Mukhang ayaw niya humarap doon. Yes, yan yung naging malaking usapin din dito ngayong araw no, sa Kamara. At kung kanina narinig na natin na wala daw reconciliation na plano nga isettle nga itong si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga, pati na rin si House Deputy Speaker Ronnie Puno sa pagitan nilang dalawa, no, dahil nga para kay Puno ang naging ethics complaint niya ay dahil nga raw nasisira na ni Barzaga yung pangalan ng institusyon at sana nga raw ay hindi na daw magaya ng ibang kongresista yung mga aksyon at ginagalaw nitong si Representative Barzaga. Pero para ka naman kay Barzaga, totoo naman yung sinabi mo, no, Ami, na kaya daw siya na-late sa hearing kanina ay dahil daw naglalaro siya, busy siya kagabi, so naglalaro siya at na-late nga siya ng pagdating dito sa Kamara. Pero nagbigay pa rin naman daw sila ng depensa na yung ginagawa niya sa social media ay isang form ng freedom of expression. So yan yung magiging talakayan pa. Pero abangan pa natin yan sa mga susunod na buwan dahil nga itong Congress inaasahan din na magkaroon ng recess simula bukas hanggang November 9. Wala ba tayong coverage sa mga very powerful daw at compelling yung mga speeches nung bumoto against? Wala ba tayong mga short clips dyan sa botohan? Yung 12, at least part ng 12. Well, yan yung kanina kasi inaabangan na rin natin kung ano nga ba yung mga mangyayari. Pero kasi nga naka-ere na rin tayo dito. So hindi na natin masyadong natutukan din kung ano nga ba yung mga nagiging speeches nitong mga nag-oppose dun sa 2026 budget. Pero alamin din natin, most likely, baka mamaya magkaroon din tayo ng ambush interview lalo na dun sa 12 na nag-oppose nga para sa 2026 budget. Okay. Maraming salamat for the update, Mobile Journal, Amy Atienza. I suppose yung Akbayan Group also voted against. Of course. Like before, di ba? Of course. Sila nga I remember before. Sila ngayon ang una na tumutol. Oo. At saka si Chel has been quite active si Chel sa yung issue. nag-lead ng charge. Kaya usually kasi pag 12, madaling tandaan yung mga pangalan nun. Anyway, so there, we can go into the details later on. You're watching StoryCon on One News. You just need to take a break. We'll be right back. This is the Story Conference Group or the StoryCon Group. We've got developing news to the stories behind the headlines. Welcome back to the StoryCon or the Story Conference. I'm Ed Lingao, and of course, still with us, Ami Pamintuan of the Star, and Raul Llamas, a resident political heckler. Ay, happy birthday nga pala kay Principal. Oo nga, happy birthday. Birthday Hindi ba niyo yan? binabati si Principal. Binati namin doon sa grupo natin. Hindi dito. Meron nga akong dalang regalo sa kanya. Akala ko nandito eh. Ano yan? Ano naman yan? Pakita mo nga. Pakita mo nga. Baka parental guidance eh. Hindi, anong parental guidance? Magagamit ba niya yan? Hindi, dapat yung regalo mo, yung hindi niya inaasahan.
Diba? Dapat regalo mo May deadly weapon to dito. dapat regalo mo sa kanya yung naiiba, diba? Pakita mo kay Ami. Tayo naman dito eh. Wag baka bawal sa kanya. Ayan. Sige. Deadly We have a guest this afternoon. Let's bring him in. We have with us this afternoon Dindo Manhit of the Strat-based Group. Sir, magandang hapon and thank you for joining us this afternoon. Magandang hapon, Ed. Magandang hapon, Ami and Ronald. Yes, sir. Hi, Dindo. Thank you for joining us, Dindo, of course, from Strat-based. Sir, we were reading with interest yung latest SWS results. 5 out of 10 Filipinos agree that the former president must face accountability for his actions dun sa drug war. In any way, are we seeing any shift in the public perception of how this should be treated? We are not seeing any shift except that we saw the same number before the arrest of the president. And we felt after the arrest of the president, massive disinformation, massive trolls really affected the view of the Philippines. So it went down to 20. Now, when we thought it was quiet time and the ICC case was supposed to commence end of September, we thought of asking it. And this is the result we got. This was as of end of September, and we just received this result over the weekend, so we felt like sharing this. Ilan ang tutol, Dindo? Ang tutol ay limited lang to 32. So when you say only 7, basically 7 out of 10 Filipinos might like the president to be made accountable kasi 3 out of 10 lang ang tutol talaga. So yung 2 out of 10, anong kanilang pakiramdam? Ano lang talaga yan, may undecided? Are they undecided or No, undecided is simply 15. Yung sa disagree, naandyan lang yung strongly disagree is actually 22% only. Kaya, so it's across the archipelago, this national survey, and if not for Mindanao, we even got 39% results sa Mindanao. You can imagine if it was in the same 50, just like the rest of, this would have been 6 out of 10. It was just pulled down by respondents from Mindanao. For our listeners, ano yung pinakamalaking lugar na nag-agree? Na dapat siya ay panagutin. Yes. Statistical tie sila. National Capital Region at 53 and Visayas at 54%. And then Balanced Luzon at 52, I think. 52. Kaya when you look at it, it's basically a statistical tie when from the area. So it's across our regions of Luzon and Visayas. So from 20% and tumaas siya to 50%. Yes. So after mula nung naitanong namin kasi Over yung 3 20, months. I think latter part of just a month after the arrest, mga April, nakita namin yung numero was 20%. Malaki yun, Malaki yung tinaas, 30%. From 20 to 50%, 30 percentage points. And we asked it twice. Sa Pulse Asia, it was 20, if I remember. Tapos sa Social Weather Station, it was 25%. Ito yung mga few weeks after the arrest. Anong tingin mo? I always attribute that. Anong tingin mo, Dindo? Bakit? Anong pinanggalingan? Ang tingin dito, ang pinanggalingan talaga to is there's a core constituency that we have seen since 2023 that ranges really from 40... Umabot pa nga tayo ng June 2024 to 59%. So may constituency talaga na within 50 to 59% that we have been tracking since 2023. It's just that the arrest and the noise that we saw in social media, even as some would say, Reuters, I remember reporting it massive in the Twitter or X account that pulled it down. So ito yung natural base ng concern na ito na dapat may panagutin at panagutin sa pagpatay during the drug wars. So klaro yung salitang killings Pag doon tumataas ang agreement na panagutin dapat ang dating Pangulo.
Sa tingin mo din do medyo tataas pa yan kasi sabi mo parang may core constituency na na supporting accountability sa drug war eh. Sa tingin mo may pag-asa pa yung lumakas pa lalo? Lalakas pa yan pag nagpatuloy yung case sa ICC, lumabas ang mga ebidensya, makita natin magsalita ang mga witnesses or mga affected individuals or families. Kasi ngayon, ang dominant is yung noise ni VP Sara, di ba? Na alam naman natin, pananaw nila or spin nila, hindi yung case talaga. So pag lumabas yon at ma-report dito sa Pilipinas kung ano man ang nangyayari sa The Hague, sa ICC, mas lalakas pa yan. Kasi nga, lalo pag may issue ng napatay, pumatay. At lalo kung talagang may balita tayo na nagnanais din ng iba't ibang puwersa sa civil society na magkaroon ng isang truth commission na may ilabas yung mga pangalan ng mga victims ng drug war. Pero sir, what could bring the numbers down again? Kasi we saw the numbers go down after the arrest. So there's no guarantee that nothing could happen, nothing would happen to bring the numbers down again of those who want accountability. That's a possibility of any public survey. And as I've said, what was critical, and we saw it in our data analytics, the 3 weeks after the arrest, massive disinformation, fake news, that was covered by different fact checkers. And also we saw it even in our tracking from third-party groups that worked with us to see where did this issue or where did this noise come from. So yun ang kailangan bantayan. Let's just be factual na may drug war, nagkaroon ng patayan. That will keep the numbers high. Because may impact ba yung yung impeachment ni, kasi medyo magkasabayan may impact ba yung impeachment ni Vice President Duterte diyan sa support for accountability sa drug war? Di ba naghahalo-halo yung dalawa yan? Parehong Duterte yan eh. Kasi sabi nila the two factors contributed to the underwhelming performance ng alyansa ng eleksyon. Pero dito kaya may impact din yung impeachment dito sa perceptions, dito sa issue na to. Itong perception to Ami, napakaklaro yung pinangalan kasi President Duterte na namuno ng drug war at yung mga kamatayan. So it's clear na it's para kay yung issue to is accountability ng dating Pangulo. Yung impeachment has a different impact. And we saw that declining until natabunan itong arrest. Nagkaroon ng sympathy support para kay VP. So it's possible na pag may suporta for accountability sa dating Pangulo, tatamaan din ng suporta para kay Vice President. So magandang tingnan natin yung trust rating niya moving forward or performance rating kasi nakita natin bumaba ito ng konti noong June. Pumalo towards after the arrest ng April, May, pero noong June bumaba slightly. So baka bumaba ulit. Yan ang bantayan na lang natin. Adindo, indicatively, itong nangyaring pag-reject ng ICC sa interim release ni ex-President Digong, tingin mo yan ay makaka-generate ng sympathy for Duterte or mas makaka-generate ng pagsang-ayon na siya ay dapat talagang litisin? Ang sympathy kasi napansin talaga namin na sa isyong ito, ang sympathy is driven by the information that the public gets. So ito ay laban ng information na nanggagaling sa mga nagkaso, ano ba yung mga ebidensya na ilalatag sa ICC, at saka information na patuloy na sinishare na illegal ang pag-arrest, matanda na, nakapreso pa, kawawa naman, solo doon, walang kasama. Can you imagine as if he was not in prison? Diba? So may mga ganong disinformation na nangyayari at dahil doon, nagkakaroon ng sympathy. So yun ang dapat ding tingnan ng mga nais na panagutin ang Pangulong Duterte, kailangan talagang ilatag nila, ilabas sa taong bayan. Pero for now, Dindo, for now na mismo yung ICC ay binanggit yung mga statements si Vice President Sara as the main reason sa pag-reject ng kanyang
release, no? Interim release. Interim release, no? Iyan ba ay makaka-generate ng sympathy or iyan ba ay lalong magpapalaki ng 50%? Mahirap sagutin yan kasi ang aming datos ay base sa itatawag nga natin snapshot at that moment. Tinanong natin to, walang pag-uusap na ganyan. Ako naniniwala ko na may consistency that palaging pag may negative news tungkol sa mga Duterte, pumapalo ang kanilang social media warriors. So if you want it to rise or gusto nating mapanatili ito, kailangan ilabas yung mga dokumento, ebidensya at ilatag sa publiko. Sir, ako, one last question from me. Medyo long shot to, but I don't know if you see any connections or any links. Itong puputok na mga issue about the flood control projects, Zaldico, Martin Romualdez, would this have any future effect or impact on the numbers as we go down to the fourth quarter? Walang kinalaman do sa issue ng drug war kasi separate ang issue yan, mas may epekto yan sa awareness, trust rating, and issues of urgent national concern. Kapansin-pansin, nailabas yata ito ng Pulse Asia this afternoon, and we are one of their sponsors in that survey, ay pumalo ang corruption. And that is, for me, a historical high. That is nearly a statistical tie with inflation, which is always on top of mind of people. So, ibang issue yan, pero nasa top of mind ng tao. So, tingnan natin kung ano epekto na to sa mga national leaders natin. Pahabol din doon, no? Yung ADR kasi, yung institute nyo, gumagawa ng survey sa maraming mga bagay, no? At marami kayong kinokontrata na iba't ibang survey firms. From your 360-degree vision, itong mga surveys na ito, tingin mo may correlation ba yung pagtaas at pagbaba ng approval rating ng presidente o ng gobyerno dito sa mga ratings katulad na ito in relation dito sa arrest or trial ni Duterte? Ibig bang sabihin kung meron kang more than 50% na sang-ayon na siya ay litisin, ibig bang sabihin yan automatically na tumataas ang approval rating ng presidente? May ganun bang correlation? Walang correlation yan na Ronald kasi maaring kung ito ay talagang mapanagot, papalo ang Pangulo. No? But right now, this is seen independently of the actions of our President. Ang actions sa ating President, I think, is really being viewed from his performance as President on key issues like inflation, governance, kahirapan, gutom. So doon siya sinusukat. No? Kaya doon siya dapat natin tingnan. And Okay. Did we get cut? No. Oh, okay. Ewan ko, nakat ba siya? Okay. Nakat ba siya? Okay. Dindo, you're still there? Yes, sir. Okay na? Yeah, Okay na ba tayo? Yeah. Narinig naman, Ronald, yung sagot. Yeah. Salamat. Narinig. Okay, sir. Salamat, Dindo. Maraming salamat for joining Storycon. Maraming salamat. Thank you, sir. Salamat. Thank you, Dindo. Bye-bye. Strat-based group sa Dindo Manhit. Okay, at muli, isang maligaya at masigabong pagbati sa ating principal. Yes, na absent. Happy birthday. Birthday nga eh. Bukas mo nasa rin, bukas. Bukas ka na bumawi ng pangasar. Absent yung principal. Oh, yan dapat excuse letter yung bukas. Dapat. Okay. Sige. Mag-goodbye na tayo. Magandang opening ng linggo. Diba? Sumbong kita. Baka nag-monitor yun pa. Nag-monitor yun. Okay. Principal, may regalo ako. Baka magalit ka. Babawi yung Pakita mo bukas, na. babawi. Pakita mo na. Gusto makita ni Ami kung Pwede ba? Pwede bang pakita yan? Oo. Gusto makita ni Ami kung regalo niya. Isa siyang safety knife. Safety knife. Karambit yan eh. Oo, yan. Pakita mo. Yan. Pampatay ng ipis. Ganyan. Wak. Ganyan yan. Deadly weapon yan, ha? Kanya nga, pampatay ng ipis. Para maiba naman. Yan, usually, regalo kay make-up, lipstick, at saka bag. So, maiba naman, di ba? Dahil siguro maraming mga ipis sa bahay niya, pwede niyang patayin ng karambit. Karambit. Nanggaling yan sa sa Indonesia dati. Kanya parang karet, no, na lumiit, naging weapon.
no, na may butas para kahit Pwede mong swirl. kahit meron ka iba pang ginagawa, pwede mo ipagsabay. Yun yung nature ng karambit. Indonesian weapon niya. Parang sa Velociraptor yung ano niya. Oo, clone parang yan. Parang yung mga dinosaur. Unang panahon. Panahon niya. Wala nang surprise siyang regalo mo yan. Parang may iba naman, di ba? Siguro yung sila Kwan. Ang regalo dyan nila Edling Gao, lipstick, makeup. Hindi ako mahal ko sa ganun. Pabango. Hindi ako nagre-regalo para sa simple buhay. Goodbye na tayo. It's a Monday, so malapit na ang weekend. Maraming salamat for joining us today. Ami Pamintuan, editor ng Philippine Star, and Rol Llamas, our resident political gifter. Hindi grifter, gifter. Tagapagregalo. Okay. Once again, Mark 4 p.m. for StoryCon. I'm Edling Gao, kapatid. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the StoryCon Group.